Magandang araw, Pilipinas! Ako, si Gazi Sarip at ito ang DATV News Alert. Una sa headlines, dumarami na naman ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal, bagay na ikinabahala ng Armed Forces of the Philippines. 5 container ng mga poslit na agricultural products, frozen meat, isda, prutas at gulay ang tuluyang sinira ng Bureau of Customs sa Port of Subic. Secretary Bonoan tumanggi sa panawagang magbitiw matapos ang issue ng Ghost Flood Control Projects na binanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA. At US President Trump, siya raw mismo ang magpapatrolya sa gabi kasama ang polis at militar para bumaba ang krimen sa Washington, D.C. Dumarami na naman ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal, bagay na ikinabahala ng Armed Forces of the Philippines. Noong ika-20 ng Agosto, namataan ng 5 barko ng China Coast Guard, 11 fast boats at 9 na barko ng Chinese militia. Kasama pa ang mga rubber boats na armado ng heavy weapons, pati helicopter at drone para sa pagmamanman. Ang mas nakababahala, nagpakita pa ng agresibong kilos ang mga barko ng China. Nag-drill sa dagat at gumamit pa ng water cannon laban sa maliliit na sasakyang pandagat. Giit ng AFP, handa sila sa anumang sitwasyon at may nakahandang contingency measures ayon kay Colonel Cercese Trinidad. Tungkulin nilang ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino. Winawasak, hindi ibinibenta. 5 container ng mga poslit na agricultural products, frozen meat, isda, prutas at gulay ang tuluyang sinira ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Subic matapos makumpiskang walang phytosanitary certificate. Ginawa ang disposal noong ika-15 ng Agosto dahil lumabag ang shipment sa regulasyon ng Department of Agriculture at Customs Modernization and Tariff Act. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, malinaw ang mensahe. Hindi palalagpasin ang smuggling ng pagkain na posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. Batay sa Customs Memorandum Order 24/2021, ang mga agricultural goods na hindi ligtas ay dapat sirain, hindi ibenta. Dagdag ni District Collector Noel Estanislao, ito'y babala sa mga smuggler. Hindi isasakripisyo ng gobyerno ang kaligtasan ng mamamayan kapalit ng iligal na kalakalan. DPWH Secretary Manuel Bonoan tumanggi sa panawagang magbitiw matapos ang issue ng Ghost Flood Control Projects na binanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA. Giit ni Bonoan na sa Pangulo ang desisyon at kasalukuyan ng iniimbestigahan ang usapin. Tiwala pa rin si Marcos kay Bonoan kahit lumabas na malaking bahagi ng 545 bilyong flood control fund na punta umano sa 15 contractors. Tinanggal na ni Bonoan ang mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District matapos ibunyag ni Senator Ping Lacson ang 30 pekeng proyekto. Kabilang ang 55 milyong pisong river wall sa Baliwag na bayad na pero wala naman. Dagdag pa niya, isolated case ito at paiimbestigahan din ang mga kahalintulad na ulat sa Oriental Mindoro. Muling nag-ingay si US President Donald Trump bilang tugon umano sa crime emergency. Giit ni Trump, siya mismo ang magpapatrolya sa gabi kasama ang pulis at militar. Pero ayon sa datos, bumababa ang kaso ng karahasan sa lungsod. Nakalinya ang mga sundalo sa mga pangunahing lugar, ngunit sinalubong ng protesta at sigawan ng mga residente. Free DC! Free DC! Maging si Vice Presidente J.D. Vance, binu ang kanilang pagbisita sa Union Station. Tinawag niya itong crazy protesters. Sa kabila ng pagbaba ng krimen, hati ang mga residente. Proteksyon daw para sa ilan, ngunit para sa iba, labis na pagpapakita ng puwersa. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw. Hanggang sa Lunes, para sa iba pang tunay at 8 diretsong mga balita, ako si Gazi Sarip
Diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. At ito ang DATV News Alert!